O eto pa, isa pa, dating Pangulong Duterte, mga kababayan, parang gusto lang sabihin, ang kapal na mukha mo, ano? Medyo ano, medyo naghihinay. Ito po sa Mark Ramos channel, mga kababayan, naghihinay-hinay tayo dahil alam natin na may mga kabataan, merong mga menor de edad na nakikinig ho sa atin, mga bossing. Kaya yung mga PI ho, yung mga taran-taran, yung mga GAGO na mga word, doon nyo po yan maririnig. No? Kapag katapos po ng live natin dito sa Mark Ramos channel, magla-live ulit tayo doon sa Mark Ramos Uncensored. Kayo, bahala. Kung gusto nyong pumunta at mas gusto nyo, kasi ang dami naming na-receive na comment, mas gusto daw nilang makinig doon sa Mark Ramos Uncensored. Gusto, naririnig, nag-PPI ako, nagtataran ako. Nagkukupal ng mga words ako. No? O yan, kung gusto nyo pong lumipat, mamaya, ilalagay ni Jordan G sa ilalim yung link niyan, pati si Shiro Kansaki, yan, ilalagay nila yung link diyan para makalipat kayo doon, no? At mapanood nyo yung ating mga pag-uusapan doon. O game, umpisahan na natin po ito, mga kababayan. Isang profesor, may banat kay Digong. Itong si Digong talaga never fails to amuse all of us, never fails to make us all laugh. Kasi ang reaksyon niya sa pagkakatanggal ni Sara Duterte, Doon lang ho, mga kababayan, sa pagsigaw niya, nung itigil ang confidential fund, no? Tapos kailangan daw ng mamamayang Pilipino ay magkaisa, unity daw. Kaso ho, mga bossing, alam naman natin na sila po ang nanguna. Sila po ang sumira sa unity team. Di ba? Sila po ang laging naninira sa ating presidente. sa National Security Council bilang miyembro. Kung ayaw man daw kay Sara Duterte, dapat daw respetohin ang Office of the Vice President. Respeto, big word coming from you, Digong. Paano irerespeto ng mamamayang Pilipino yung Office of the Vice President kung ang Vice Presidente mismo at ang kanyang opisina ayaw pakinggan yung hinaing ng sambayan ng Pilipino? Ipaliwanag mo sa amin kung nasaan yung pondo. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit 250,000 yung mga safe house na yan per day. Kaso ho, ano ang sabi ng Vice Presidente? Hindi na ako makikipag-cooperate diyan sa mga yan. No? Kada po maiipit at may mga katanungan na alam nila kapag sinagot nila maliligwak sila. Bigla na lang hong sumasakit ang puso. Bigla na lang hong sumasakit ang dibdib. Bigla na lang pong hinihimatay, nagsusuka, etc. Nag-aartihan na po, mga kababayan. Di ba? Paano natin irerespeto yung Office of the Vice President at ang Vice Presidente kung sila mismo ay walang respeto sa mamamayang Pilipino? Alam mo yung nararanasan ni Sara Duterte na yan. Ni katiting, wala sa ipinaranas mo sa Vice President mo na si Leni Robredo nung panahon na ikaw ang presidente. Totoo ho yun, mga kababayan. Di ba? Talagang kung ano-ano pong pambabalahura ang ginamit na mga lengguwahe ng dating Pangulo para lang ma-degrade ang Vice Presidente dati na si Atty. Leni Robredo, mga bossing. Natatandaan mo ba, every time na meron kang pagkakataon, binabalahura mo, binabastos mo, binababoy mo ang pagkatao at ang opisina ni Leni Robredo nung panahon na yon. At may Tapos no, ako aamin ho ako, kasama ho ako, bigla sisigaw, Duterte! Duterte! Bigla ako sumisigaw ng ganun. Sabi ko, na-realize ko yung sarili ko dati. Bulag din pala ako dati, no? Pero syempre ho, mga kababayan, dapat yung pagiging bulag natin, mabilis tayong makarecover. Hindi yung, alam mo na nga, na tinatarantado ka na ng mga putang inang, sorry nga ulit. Sabi sa inyo, nakakalimutan ko no? Doon po sa uncensored yan mamaya, pagkatapos po ng live na to. Alam mo nang niloloko na lang ho tayo, mga kababayan, patuloy pa din ang pagsuporta natin. Di ba? Yung pag nagmura na, PI ka! Duterte! Duterte! Yung mga ganun ho. Di ba? Dapat, pag na-realize na natin, nako,
niloloko na lang yata kami nito. Ayoko na. Fake news na lang yata yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na bangag ang Pangulo kasi hinahanapan ng ebidensya, wala namang maipakita. Doon pa lang, stop na. Huwag nang magbulag-bulagan palalo. No? Sasabihan ka pang napakalaking blunder ni Leni Robredo. Well, mas malaking blunder ang anak mo. Ako, mabigat yan. Sabi ni Angeli Star. Oh, ang ganda naman ni Angeli Star. Sa Diyos nga, wala silang respeto Sa kapwa-tao pa kaya? O, di ba? Na-elect bilang Vice President na walang kasilbi-silbi at walang ginagawa kundi makaw at maglustay ng pera ng taong bayan. Rektahan yan, Diggs Rektahan yan, dating Pangulo. Oh. At tingnan mo, look at what Lenny now is doing. Pati ang anak mo na pinupuntahan si Lenny para makuha ang suporta niya. Habang ikaw, look at yourself. Minumura, binabastos, winawalang yan ng taong bayan, ordinaryo o kahit sino mang Pilipino. Alam nyo yung pagpunta mga kababayan ni BP Sara kay Attorney Leni Robredo, mga bossing. Sabi naman, 5 minutes na lang nasa bahay na daw sila. Yun yung unang pagkakataon na sinabi nilang pupunta sila. Siguro kasi mga bossing, kung sakali na may isang linggo, yung pagsabi nila pupunta po kami next week sa inyo, no? Baka tanggihan po at baka biglang mag-alibay si Attorney Leni Robredo. Siyempre, sino ba naman ang gustong makaharap dito sa mga tao na ito? Di ba? Kaya kailangan biglaan. 5 minutes na, nandyan na po kami. Ay, yung tao naman, sige, punta na kayo. At alam naman natin, mga kababayan, na paghingi ng suporta yon, no? Dahil po, yung kanilang PC, ubus na. Mga bossing, sabi ni Pia, 12-13, one squad forever. Bakit ang gaganda ng mga pumupunta dito sa ating channel? Mega love shout out po, host and everyone. Done like na po. Salamat po. Di ba, mga bossing, paghingi ng suporta, baka akala nila, ang huling na lang natin, pagkakataon o ang huling chance na lang natin, mapasuporta at makuha ang yung suporta ng mga kakamping. Nagkamali ho sila, mga kababayan. Siguro ang pinakahuli, o baka hindi talaga, ang pinakahuling susuporta sa kanila yung mga kakamping ho, mga bossing. Di ba? Nagkamali sila dyan. Pahiya sila dyan, ha? Minumura ka na lang ngayon. Hindi ka na ginagalang, hindi ka na nirerespeto. At yan ang bunga ng lahat ng mga kawalangyaan na ginawa mo nung Pangulo ka. Ganun na nga ho nakikita ang nangyayari, mga bossing. Nakita nyo yung ibang mga YouTube channel dyan na dati po sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, wala na. Pagmumura, ibinabalik na lang ho, mga bossing, sa dating Pangulong Duterte. Yung diskarte niya. Sabi ni Jeffrey, ako nga idol, dati DDS ako, mga angkan namin, solid loyalist ni Pangulong Marcos. Kaya nung tumakbo si PBBM, Marcos ako. Dahil naman kulabis ang ginawa ng mga Duterte, nabudol din ako. Nakita nyo, mga kababayan? No, kaya si Shiro Kansaki dito talagang humaling dito sa channel natin kasi kagaya po nila Pia One Squad forever. Tingnan nyo, napakagagandang dilag na pumupunta dito sa ating channel. Nandiyan sila Angeli Star. Di ba, Shiro Kansaki? Tuloy. Karma ang sumasampal sa mukha mo ngayon na lahat ng ginawa mo bumabalik sa mukha mo. At natatandaan mo ba, nung panahon na binabalahura mo si Leni Robredo, nag-quiet lang siya. Hindi siya nagsasalita, hindi kanya pinapatulan dahil alam niyang may sayad ka. May pinagmanahan naman po pala, mga kababayan. May pinagmanahan. Di ba, Sir Rego? Kagaya ni Japs Bolivar. Galit na galit. Di ba? PI, mga Duterte at mga DDS. Kung yung mga narinig natin, mga bossing, na sinisigaw ng BP Sara, gusto kong putulin yung ulo ng presidente nung panahon na may humihingi sa kanya ng relos. Sabi ko, tapos may isa pa, gusto kong hukayin yung libingan
ng dating Pangulong Marcos Sr. tapos itapon sa West Philippine Sea. Sabi ko, pang mesayad lang yung mga ganong pananalita. Di ba? Oh. Ay, nako. Dahil alam niyang sira mo, she kept quiet, she was dignified, she was professional. Hindi ka mukha ng anak mo Oh. na i-involve na sa issue, siya pa yung matapang, siya pa yung mayabang, siya pa yung kala mo kung sino, siya pa yung Kasi diskarte nila ho yan eh, no? Ano nila yan? Ano tawag doon? Yung style ho nila yan, mga bossing. Yung tipo bang, may iniimbestigahan nyo kami? O sige, aanuhin namin kayo, duduro-duruin namin kayo, dadaragin namin kayo. Ganyan ho yung diskarte nila eh, mga kababayan. Sa Tondo ho, mga bossing, ganyan ang diskartehan. Ano? Pag ikaw, nagpadarag ka, kunyari bagong lipat ka, pag ikaw, nagpatakot ka, nagpasindak ka, habang buhay ka ng takot sa Tondo. Pero kapag umpisa pa lang, pinakita mo yung angas mo, tapang mo, na pinakita mo, hindi kami papabuli sa inyo, magiging tahimik yung buhay mo. Hindi ka papakialaman yung mga yan. Dahil alam, papalag ka eh. Ano? Tingnan nyo yung ginawa ng Vice Presidente. Yung investigation o yung pagpapatawag sa kanya doon sa sa House of Representatives, mga bossing. Doon sa good government, no? Ano ginawa niya? Parang astig, ano po? O ganito, dapat ganito, ganyan. Siya yung mga nagturo doon sa gustong niyang mangyari, doon sa ginagawa ng mga Congress. Di ba? Pero nagpatinag po ba yung mga congressman? Hindi ho. Tuloy pa din po sila doon sa trabaho nila. Tuloy pa din po sila doon sa mga katanungan nila. Na ang naging ending ho, para hindi na umabot kay Sara Duterte, yung mga katanungan nila, yung sino ba, ano ba huling pangalan nun? Nung hindi si Lopez sumakit na yung dibdib, hinto na. Diba? Alis na sila. Diba? Ricky Rase, tuloy po yung rally sa 18, Sir Mark. Opo, tuloy po yan, no? Kahit po ako hindi makakadalo, pumunta po kayo dyan ng mga, na mga pro-impeachment po. nagwawala. Napakalaking bagay na maikumpara natin ngayon itong si Leni at saka si Sara Duterte. At Ganun na nga ho ang nangyayari, mga bossing. Ikinukumpara na po. No, yung mga dati na sumisigaw, lutang si Leni, lutang, 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 kasi paulit-ulit yung sinasabi. Pero kahit may sense naman, dahil nga po, bunga na din po ng eleksyon, lutang, 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 kahit may sense yung sinasabi. Isa din po ako doon dati, mga bossing. Ngayon, marirealize natin na may mas lutang pa pala kay hindi. Mas lutang, eto pala talaga. Yun, siguro, ito yung pinaka-perfect word. Eto talaga yung lutang na vice-presidente. itong si Digong na rin, si Leni was composed, professional, because meron siyang isang bagay na itong mag-ama na to ay wala at hindi ko alam kung kailan or if ever na magkakaroon sila. Alam mo kung ano yun, Digong? Yung sinasabi ni ni Pia. Sir Mark, may isusulong po ang ibang relihiyon for impeach Sara. Kasi unang-una doon po sa pangatlong naghain ng impeachment, meron na din pong doon, Catholic Church po, mga kababayan. Ulitin ko, hindi ko binubuo o nilalahat yung Catholic Church, no? Pero mangilan-ngilan po doon sa mga nagreklamo, mga kababayan, galing po sa simbahang Katoliko. Di ba? Magkaiba po yung lutang sa may sayad, sabi ni Mr. DC. Correct. Tuloy. Kung ano ang meron si Leni na wala kayong mag-ama na ni Sara Duterte. Breeding. Wala kayong breeding. Kayo yung pinakamalaking... Wala, kasi nasanay ho sila, mga kababayan, na pagka nag-PI ka, susuportahan ka na ng mga DDS. Kapag ka nag-GAGO o nagsalita sila ng papatayin kita o ng ganyan, mamamatay kayo, nagsisigawan na po yung mga DDS. Akala nila ho siguro, yung sambayan ng Pilipino o kabuuan ng Pilipinas, DDS, hindi na ho, mga bossing. Wala na hong ganun, no? Yung Duterte magic na sinasabi, wala na po yun. Lusaw na po yun, mga kababayan.